Hey mga buddy, welcome to the channel if you're new here and welcome back to the channel kung luma ka na dito sa channel na to. At today, meron na naman tayong Toyota Race 1.2e manual. Ito yung na-review ko dati. Kung di nyo pa napapanood yung review ko na yon, check nyo lang tong nag-pop up na link na to or check the link sa description sa baba. But anyway, a big fat shout out sa AP Boyser Construction dyan sa Real Quezon sa pagpapahiram nitong Toyota Race na ito for letting me drive here, Sampaguita, Burgring. Nandito na naman tayo sa Sampaguita, Burgring para i-test itong Toyota Race na ito mga buddy. Dahil hindi ko pa nagagawa yon at ngayon, mangyayari na nga yun. Susubukan natin to dito. I set the tire pressure sa 30 PSI pero i-check ko pa rin bago ako bumaba. And nag-full tank ako kanina sa EDSA. Automatic lang para malaman na rin natin ang fuel consumption nitong 3-cylinder 1.2 liter na to mga buddy. And another big fat shout out kay Yuki Yusa. Isa yang subastera from Japan, base siya sa Japan. Nagsusubasta siya ng mga designer bags, mga premium alahas. Kung yan ang hilig nyo mga buddy, paki-follow si Yuki Yusa sa Facebook page niya na magpa-pop out ngayon. Siya ay based sa Japan kaya premium brands, designer bags, mga mamahaling alahas. Yan ang mga tinitinda niya. Madalas yan mag-live sa Facebook page niya. Anyway, nasubukan ko na nga ang NVH nitong Toyota Race na to kanina sa may Calax. And syempre, unahin ko yung video na yon bago tong Sampaguita. Alright mga buddy, nasa expressway na tayo, SLEX syempre. Dahil doon tayo sa Sampaguita, Burgring pupunta sa Tagaytay. But now, tingnan natin ang NVH ng Toyota Race. Ito yung E, base model na manual, which is I like. Oo, kasi bihira na manual ngayon mga buddy. And sarap maglaro pag manual. Shift ka lang ganyan, downshift. O, diba? Sarap maglaro. Manual pa rin talaga. Although, yung mga comment ng iba, tama naman. Pag nasa traffic ka, talaga nakakapagod ang manual. Sakit sa left leg. Pag stop and go traffic, nakakapagod talaga. Pero pag ganitong weekend naman na maluwag naman, okay lang. Anyway, noise. Dahil NVH nga ang ano natin dito sa while nasa expressway tayo, NVH ang ano natin, noise. We're driving at 80 kilometers per hour. Kung nakikita nyo dyan sa gauge natin, 80k, yan, 80 kilometers per hour. Okay naman. Medyo naririnig ko lang ng konti yung mga maiingay na truck. Ayan, gaya yung Monterong dumaan. Medyo rinig ko siya. I hope napipick up ng mga microphone natin. Meron tayong isa ditong microphone. Meron din ako dito sa dito sa dibdib ko para sa voice. So far, 80 kilometers per hour. We're at around 2,300 RPM at 5th gear. Sarap lang maglaro ng manual eh. Kaya nakakamiss mag-manual. Kaya may manual pa rin ako sa fleet. Hindi ko pa rin inaalis. Alright, welcome to Calax mga buddy. So noise, medyo rinig mo yung engine noise dahil nga daw 3-cylinder, ganyan bla 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 bla. Actually naririnig mo talaga yung engine, pero dito tahimik naman at 3,000 RPM. Pero more than that, ayun na, medyo pronounced na rin siya. And since this is manual transmission, mas tahimik siya kumpara dun sa CVT. Harshness neto kung i-level ko sa 1 to 10, siguro 6.5. Medyo harsh siya eh. Medyo harsh. Medyo firm ang suspension niya sa ganitong sementadong daan, sementadong kalsada. Kasi ang sementadong kalsada madalas hindi kasing smooth ng ng spalto, 'di ba? So ramdam mo yung mga ganoon, mga ganyan. So medyo harsh siya for my taste. Rinig yung engine. Sana napipick up ng mga mic natin. Yan,
We're doing 100 kilometers per hour. As you can see, medyo may wind noise. Hindi ko alam kung galing dito sa mga wind deflector na to. Ewan. Basta meron konting-konting wind noise mga padi. Yan, medyo harsh nga siya, oh. Yan, pakinggan nyo yung boses ko. Yun. So, medyo harsh siya. And vibration. Galing ba saan? Galing sa engine, galing sa ride. Sa ride, ayun nga. Kasama na rin sa harshness niya. Medyo harsh siya. Medyo harsh ang race. And by the way, this is a 2022 model mga pani. So, baka yung 2023, 2024, medyo iniba nila yung setup. Di ko alam. This is 2022. So, categorize ko na lang to as a used car. Syempre, used car naman na to. This is almost 39,000 kilometers on the clock. So, medyo mix siya ng harsh duyan kung suspension ang pag-uusapan or vibration. Vibration sa engine, given na yan sa mga 3-cylinder ng Toyota. Ramdam na ramdam mo eh. Sana makadevelop sila nung gaya nung sa Ford na engine support, engine mount. Kaso medyo mahal ang alam ko. Kayang-kaya niyang saluhin yung vibration ng 3-cylinder. So, hindi mo ramdam na 3-cylinder siya. Very smooth. Nagkaroon kasi ako ng Ford Fiesta EcoBoost. Yun, 3-cylinder yun na turbo. Napaka-smooth ng makina. Hindi mo nakikitang, pag binuksan mo yung hood niya, hindi mo nakikitang gumaganon yung makina. As in, smooth siya. Dahil dun lang sa engine support niya or engine mount niya. Galing ng technology ng engine mount. Yun nga lang, binenta ko agad dahil may heart attack ang kotse na yon. Dahil may heart attack ang Ford Fiesta EcoBoost. Problematic ang maraming problema ang Ford Fiesta EcoBoost nun eh. So far, kahit full of hard plastic siya mga padi, tahimik naman dito sa cabin. Tahimik naman. Nagugustuhan ko na nga siya eh. Kung meron lang sanang yung turbo na manual, mas masarap sana, ano. Kaso wala eh. Sa E mo lang yata makukuha ang manual. Saka siguro sa G, hindi ko sure. Sana kung may turbo lang na manual, masaya na eh. Uy, tabi. Uy. Yun, gaya ng truck na yun. Rinig ko siya. Rinig ko yung makina niya. Isipin mo naman kasi hindi naman to luxury expensive car or ano. Kung tutusin, to eh, budget car, budget economy car. Kaya nga siya 3-cylinder para matipid sa gasolina. Which is malalaman natin mamaya. Pagbalik natin, pupunuin ulit natin, tingnan natin ang fuel consumption niya mga padi. But anyway, doon na tayo sa Sampaguita mga padi. Doon na tayo magkita-kita ulit. Downhill tayo. But magkakadikit lahat ng video na to mga padi. Full test to mga padi. At for now, bababa tayo ng Sampaguita para malaman ko kung anong handling meron siya sa twisties. And then nakakit tayo ng Sungay para malaman ko kung powerful siya enough para umakit ng mga matatarik na kalsada. But, nag-iisa lang ako mga padi. Wala akong kasama. Wala si Commander-in-Chief. Iniwan ako. Nagpunta ng US for a work-related trip. So anyway, baba na tayo ng Sampaguita mga padi. Ganun pa rin naman. 31. Pinahanginan ko to kanina 30. Syempre habang bumabiyahe ka, umiinit yan. Same lang. So we're good to go I think. Let's go! Okay, welcome to Sampaguita mga padi. This is it. Time check, it's 2:31. So sa mga ganitong medyo harsh siya kung mag-isa ka. Yung dump nung suspension niya medyo matalbog o sa mga hindi smooth na kalsada. Pero yung mga ganun na bump,
nagduduyan naman siya. Yun nga lang yung mga ganito, hindi niya na-absorb ng maganda. So nagta-translate yun sa cabin. So parang medyo matagtag siya mga buddy. But anyway, we're here to test handling. Hindi lang ako kampante sa brakes nito kasi medyo malalim. Alright. Biruin nyo mga buddy, mula QC doon ako nag full tank. Then umikot ako na Santa Mesa, may pinikap akong item. Then syempre SLEX, na traffic ako sa SLEX. 81.8 kilometers. Di pa rin gumalaw yung gauge. So naka-aircon pa tayo. Woohoo! So steering wheel is a little bit dull. Okay. So medyo may weight na rin kasi puno pa yung tangke. Ginagawa dito mga buddy. So you have to be quick. Yan, alright. Masarap dito sa kotse na to mga buddy. Ang ganda ng low end torque niya. Kahit 3 cylinder lang siya. Kung mag-isa ka lang, kahit full tank, hindi siya underpowered, masaya na rin eh. Yeah. Yes. Kapit ng gulong. Hindi na ako kampante sa preno nito kasi nga malalim. Pero ang kapit ng goma, wala pang ngalngal. Kapit ng gulong. Grabe, hindi umiiyak. Ayoko lang dito. Sa pangayoko dito mga buddy, walang temperature gauge or coolant gauge, engine temperature gauge. Kapit ng goma Bridgestone Turanza noted. Hindi pa rin umiiyak. Alright. Wow, taal. Mainit daw ang ulo mo ngayon. Dun sa nagtatanong kung mas mahirap ba mag heel and toe or rev match sa mataas na preno, mas madali mga buddy kaysa dito sa malalim. Totoo lang, ang hirap i-modulate nito. Oh, ako nga hirap na hirap. Nababa tayong light. Woohoo!
talaga i-modulate. Mas masarap yung matigas sa ibabaw. Mas madali. Right. Saka ito, medyo malaki yung blind spot nito mga buddy. There we go again. But I'm liking it. Preno lang talaga. Ang hirap mag-modulate ng rev match, heel and toe. Medyo umiiyak na rin. Pero okay pa. Kapit. Wow, taal. Tigil. Konting hinga para kay taal. Wow. Alright. Nice. Kapit. Kapit ng goma. Siguro dahil magaang yung auto, kahit Bridgestone Turanza lang. At walang scary moments ha. Pag napupush siya, malambot yung suspension. So far, brakes are still fine. ABS are working good. Working as it should. Yes, and that's the end of our test, handling test. Okay siya, hindi siya nakakatakot. Preno lang mga buddy, ang nakakatakot dito. Kasi nga malalim, ang hirap i-modulate. I'm not sure kung dahil kasi 39,000 kilometers na rin siya. Kaya siguro nagkaganito. Pero ano naman to, maayos naman tong preno neto. Pwede pang i-improve ang preno neto, bleed,
Malakas naman kumapit yung preno eh. Siguro bleed lang, palit ng fluids. Sobra, nalalaliman ako eh. Parang at least mga 3 inch. Ando dun yung, or 2.5 inch. 2.5 inch to 3 inch. Nandun na yung pinakasagad na pressure. Which is, for my taste, medyo nalalaliman ako. Ayoko ng ganung preno. Gusto ko yung mababaw pa lang. Lalo na sa manual kasi ang hirap mag-rev match, heel and toe. Pero kung ako ang tatanungin, kung kukuha kayo ng used na Toyota Race and you want to have some fun, get the manual o kahit hindi turbo, okay lang, ang problema. Although syempre merong ano yan, may mga ka-counter na naman dyan. Your legs will hurt sa traffic if you're driving everyday in EDSA, ganyan. Your legs will thank you for buying an automatic car. Oo, naiintindihan ko yun. Totoo naman yun. Totoo yun. But kung kaya nyong magdalawang fleet, isang pang araw-araw, isang pang having fun, kasi ngayon, mostly manual, bihira na eh. Mas masaya siyang drive-in. Mas malalaro mo kaysa sa automatic. Saka shifting action nito mga padi, close to GR Yaris na na-review ko sa last video. Yun nga lang, mas malayo yung throw nito. Ganda na shifting action ng mga Toyota ngayon mga padi. Sa manual sa manual. Pero yung notchiness, you know, throw lang ang pinagkaiba nila, yung notchiness pareho. Anyway mga padi, enough on this nonsense. Sakit naman tayo sa sungay. Tingnan natin kung kaya ba niya. Alam ko kaya niya, pero gaano kakaya, diba? Doon natin malalaman. Although wala akong sakay, mag-isa lang ako, nag full tank ako kanina. Bumaba na siya ng 1 bar after 94 kilometers. Bumaba ng 1 bar. And i-check din natin yung fuel consumption niya. So lahatan na to, fuel consumption test, performance driving sa twisties, tapos sa akyatan. Tingnan natin kung anong kaya niyang ibigay mga padi. See you on Sungay! Welcome to Sungay mga padi. And please follow me on Facebook/MabAuto. Diyan yung makikita yung mga upcoming videos natin na i-upload ko sa YouTube. Pero mga shortened videos lang yan. Parang shorts. Oo. Mga preview. Ganoon. Please follow me there para makita nyo kung ano yung mga susunod na coaching madadrive natin, marireview ko. And thank you kung fa-follow nyo ako doon. Anyway, back to the Toyota Race 1.2e manual. Actually, tong kotse na to mga padi, ang ganda ng low end torque niya talaga. Paulit-ulit ako. Ito na naman ako sa paulit-ulit. Tingnan nyo, second gear. Hindi mo kailangang galitin ng husto. Although nag-iisa ako, syempre ibang usapan pag puno. Or at least 5 kayong katao, tapos may mga dala kayong gamit. Wow, third gear. Akyat. Diba? Makakit siya ng third gear. Kaya. Kasi 1.2. Nagtatawanan ako nung isang commenter dun sa Wigo. Hinihingal daw sa third gear. Pero kasing coaching, depende yan sa gearing. Although mas malaki engine nito, 1.2. Mas malaki ng kapiranggot. And sure, mas mabigat to. Pero third gear, hindi naman hinihingal. Although nag-iisa nga ako. Third gear pa rin. Third gear. May torque pa rin, Ito mo? May torque pa rin. Ayan, wala na. Diba? Pero hindi ko kailangan galitin ng husto. Naka-aircon pa tayo niyan. Parang uulan ngayon sa Tagaytay Ito yung sinasabi kong harshness. Ayan, pag ganyan yung kalsada, yung damping ng suspension niya, mga padi, maganon yung suspension. Ayan, maganyan. Maganyan siya. So yung ganun ng suspension niya nagta-translate dito sa cabin, which
nararamdaman ng driver, ng passenger, nararamdaman mo parang harsh siya. Yun ang sinasabi kong harshness niya sa suspension. Pero pag napupush siya, malambot naman, gaya nung spirited driving natin bababa. Pero pag ganyan na, ayan, yan. Pag medyo yung boses ko parang nagba-vibrate. Second gear yan, second gear, naka-aircon, almost full tank. Nandito na tayo sa may, okay, dito tayo sa view deck. Hindi ko papatayin yung aircon hanggang makakit tayo, mga buddy. Alright, ting apak. Yan, half throttle na yan. Nakakatuwa rin siya. Medyo nai-inlove na nga ako sa kanya sa totoo lang Although steering is a little bit dull, so kung medyo spirited driving, ang laki ng steering angle pag mga pilipit na liko. Laki ng steering angle, kailangan mong pumihit talaga ng husto. In short, hindi siya maliksi gaya ng iba. Meron pa tayong mga pilipit na aakyatin dyan, but na-prove ko na ang ganda ng low end torque talaga nito. Kung mag-isa ka. Kung mag-isa ka. Siyempre, ibang usapan na yon. Pag may karga ka, puno kayo ng 5 tao, tapos meron kayong mga bagahe, ibang usapan yon. Yung mga sikat dyan na car-reviewers na nagtetest ng mga kotse, I believe di naman sila nagtetest na puno rin sila sa kotse. Madalas ko silang nakikita, nag-iisa lang. Kung may pagkakataon na may maisakay, sasakay ko. Kaso right now, wala. Try ko sanang hindi magpalit nag first gear na ako. Kasi yung nagsabi huwag gagalitin yung 3-cylinder. May nag-comment huwag daw ibibirit ang 3-cylinder. That's why there's red line. Paddy. That's why there's red line. Pwede mo yung ibirit hanggang red line. But syempre, may consequences. Mas madaling maluluma yung makina mo. Syempre, yung mga gumagalaw na parts dyan, mapupudpud. Mas madaling mapupudpud. First gear. Pero hindi mo naman laging ginagawa Pag mga ganitong pagkakataon, minsan kailangan mo talagang gawin. Dahil kung hindi mo gagawin, paano kung aakyat? Diba? Paano makaakyat yung sasakyan? Yun lang naman opinion ko, Paddy ha. Huwag kang magagalit. Dahil sa more than 2 decades ko of driving, actually almost 3 decades na. Pag paakyat talaga, tapos lalo na may sakay ka, kailangan mong ibirit yung sasakyan para umakyat Yung mga ganung pagkakataon talaga. Eto, nagpe-performance test lang naman ako. Ang tunog nito, nai-inlove ako. Napaka-emotional. Napakasarap pakinggan. So far, so good. Kakakyat siya ng walang problema. The usual. Pag kailangan mo i-first gear, ganun talaga. But may times, naka third gear lang ako, maakyat siya. Anyway mga buddy, that's it for our test dito sa Toyota Race 1.2e MT. And kung bago ka lang dito, dutin mo na yung subscribe button na yan para lagi kang ina-update ni YouTube kung may bago akong upload, kung natutuwa ka sa mga ganitong video. At saka dutin mo na rin ang dutin yung like button na yan para gumana yung tinatawag na YouTube algorithm para maraming makapanood. Pag maraming nakakapanood, syempre kahit papano, kumikita ako, mas makakarent ako ng kotse na nire-request nyo. Basta meron, re-rentin ko yan para sa inyo mga buddy. Alright? Anyway, again, a big fat shout out sa AP Boyser Construction dyan sa Real Quezon for letting me drive again this 2022 Toyota Race 1.2e MT. Maraming salamat, sir, at sa aking pumpkin, Allen. Salamat ng marami. And again, a big fat shout out kay Yuki Yusa, isa yang subastera based on Japan na nagsusubasta ng mga diamonds, mga singsing na may malalaking bato,
mga designer bags, at kung ano-ano. Should I call you business partner, ate? Anyway, thank you very much, ate. Thank you, thank you. And again, mga padi, thank you for watching. I'll see you again on the next video. Pasampal muna, 3. Di pa tayo tapos, mga padi, dahil sisilipin pa natin ang fuel consumption nitong race. So after napakatagal na traffic dyan sa SLEX, grabe ang bikutan na yan kahit kailan. We gathered 170 kilometers. Yan. Tapos kakabawas lang 2 bars. Oh, automatic lang, trigger 1 pare. Ayun na, di pa po ipitik. Ayun, pumitik na. 732 pesos, 10 liters and 97. Pero magpapadagdag pa tayo ng 1 litro. Boss, padagdag pa ng 1 litro. 1 liter pa. Siguro Kung 11? gawin mo 12. 12. Yan. Ayos. Kasi ganun din yung nangyari kanina, mga padi. Puno na pala. Nagpakarga pa ako. So, alright. So, we got 12 liters. So, 170 divided by 12. Ito na. 14.1 kilometers per liter. So, after ng pagkagas natin sa QC, punta ako ng Santa Mesa, SLEX, akyat ng Palace in the Sky, baba ng Sampaguita, akyat ng Sungay, tapos baba ulit ng Palace in the Sky, tapos ang damakmak na traffic sa SLEX, pabalik, papunta dito sa Petron na to, sa C5, Diego Silang. 14.1 fuel consumption, mga padi. See you on the next one.